Kakaiba ang sanggol na ito. Ilang araw pa lang, ngunit isisilang na. Maaaring taglay niya ang enerhiya ng bundok Kunlun. Alaga siya ng gintong lotus. Tama ka. Pambihirang immortal si Moyen. Siyang panganay ni Amang Bathala at ang kaisa-isang tagapagmana. Napasa kanya ang pag-iingat ng gintong lotus. Ang sanggol, tiyak akong pambihira. Pitong araw nang nanganganak ang kamahalan. Natatakot ako. Huwag kang matakot. Maliwanag. Kamahalan, kataas-taasan, isang prinsipe. Prinsipe po ang sanggol. Pagbati kamahalan. Pagbati kataas-taasan. Magandang palatandaan ito. Ama, lumitaw ang ganitong tanawin ng isinilang ang dakilang Diyos na Moyen. Isa itong pagpamahalag. Sa wakas may tagapagmanang prinsipe ulit ang isinilang. Ang sanggol na yon, papangalanan ko na Yewa. Pagpagi sa inyo, kamahalan, sa pagkakaroon ng tagapagmanang prinsipe! Sujin, matanda ka sa kanya ng 20,000 taon. Mula ngayon, alagaan mo siyang mabuti. Maliwanag? Apo, Consorte Leshu. Mabuting bata. Sino ang ahas na to? Ang lakas naman ng loob mong pumasok sa gubat ng peach blossoms. Ang kataas-taas ng Diyos Baijian ang sadya ko. Ako ang sadya mo? Julian, bakit hinahanap ako ng mga tao dito sa iyong lugar? Palagay ko'y batid ng lahat na kung nais ka nilang makita, hindi na nila kailangan magtungo sa iyong lupain sa Hilagang Ilang. Dito na lamang sila magtutungo. Ang sisidlang jade. Yun ang madalas gamitin ni Munting Lima. Kinuha ni Moyen ang sisidlang yan mula sa akin. Saan mo ito nakuha? Sa Kunlun ba? Tama na! Siya! Mula sa mundo Kunlun! Sa mundo Kunlun! Dali na! Dali na! Sinaktan ka nila, bakit hindi ka lumaban? Kapag lumaban ako, mas malala pang gagawin nila. Hahayaan mo silang saktan ka ng ganun? Hindi naman ako mamamatay. Umuwi ka na, Binibini. Wala akong tahanan. Naging ang aking magulang hindi ko kilala. Daang taon akong nagsanay gamit ang lakas ng dragon doon sa bundok Kunlun upang makapagkanyang tao. Kung wala kang tahanan, tutulungan kitang humanap ng bago. Bagong tahanan? Isa yung magandang lugar. Kunin mo itong sisidlang Wanling bilang pananda. Iabot mo to sa itinakda at tatanggapin ka niya. Ngunit hindi binanggit ng dakilang immortal ang kanyang pangalan. Inabot niya lamang ang sisidlan at inutusan akong hanapin si dakilang Baijian upang ako ay kupkupin. Nais niyong kupkupin kita?
Simula ngayon, ako'y sa inyo na. Handa akong paglingkuran kayo habang buhay. Wag. Hindi ko yan kailangan. Ayaw niyo ba akong tanggapin dahil ako ay espiritong ahas? Huwag kang malungkot. Hindi mo kasalanan. Hindi ko lang talaga kailangan ng tagasilbi. Si Yin ang nagmungkahing tanggapin kita. Wala ka na ba matutuluyan? Wala akong tahanan. Noon pa man inaapi na ako sa aming tribo. Mabuti na lang nakita kong dakilang immortal at iniligtas niya ako. Kung ganun pala, isasama kita sa kuweba ng Soro. Naroon ang aking ina. Wala siyang tagasilbi ron. Maaaring dun ka muna. Maraming salamat po. Yamang si Munting Lima ang pumili sa'yo, maaari ka manatili. Migo, Opo. ipinagkakatiwala ko sa iyo ang dalagang ito. Pagbalik ni Baichan, balak naming lisanin ng emperador ng Soro ang kuweba at iiwan namin ito sa kanya. Mula ngayon, alagaan niyo ang isa't isa at paglingkuran si Munting Lima. Opo. Halika na. Tunay ngang nauhumaling sa'yo ang mga kababaihan. Ha? Si Jenjen ang may pinakamagandang mukha sa aking 5 anak. Kung isa siyang babae, di akong mas maganda pa siya kay Tian Tian. Ina. Sige na. Babalik na ako sa gubat ng peach blossoms. Ang anak kong iyon, mula 1 taong gulang siya, ikaw nang sinusundan. Hindi ka ba nagsasawa? Ay, marahil kung wala siya, malungkot ang aking mga araw. Ah, Nasaan na yung isda? Ay, maghintay ka lang. Oh, Mga dakilang immortal. Masigla ang gubat ito mga nakarang araw. Biglaan ang pagdating mo. Marahil mahalaga ang iyong sadya. Hindi ko mahanap sila 17. Hindi lamang siya, kundi maging ang katawan ng guro ay naglaho na rin. Ano? Chen Chen! Hangal siya. Chen Chen! Chen Chen! Hangal siya. Labis ang tinamo niyang pinsala sa digmaan. Bakit hindi niya pinahahalagahan ang buhay niya? Ano na? Dapat natin gawin. Halos hindi na siya humihinga. Mag-isip kayo, anong gagawin natin? huwag kang mangamba. Tinitiyak kong may pag-asa pa. Ibinigay ni Chen Chen halos lahat ng dugo niya kay Moyen. Himala nga na buhay pa siya. Sa ngayon, paglinang na lang ang makapagliligtas sa kanya. Ako nang gagawa. Kalahati ng iyong lakas ang mawawala. Kung may liligtas ko si Chen, wala akong anumang panghihinayangan. Hindi maaari. Ikaw ang emperador ng Qingqiu. Kailangan mo silang pamunuan. Paano mo naiisip na ipamigay lamang ang iyong lakas? Ako na lang. Sandali. Pakinggan niyo muna ako. Magkakaiba ang lakas na taglay ng bawat patala. Kapag sumobra ang lakas ng isa, maaapektuhan ang makalangit na aura. Mapupunta kayo ni Chen Chen sa landas ng kasamaan. Hindi mo na nga maililigtas si Munting Lima. Ipapahamak mo pa ang iyong sarili. Wala na akong pakialam. Janjan, dalhin mo na si Chuyan sa labas. Ina! Bilis! Hindi ka pa rin nagbabago. Napakamainipin mo talaga. Pakinggan mo muna ang aking sasabihin. Bakit? Ano pa ba? Pinahinto kita sapagkat may isa pa tayong kailangan. Ano ang bagay na yon? Ang banal na damo. Yun ang magsisilbing tagalinis ng iyong makalangit na aura at iyong magiging pananggalang. Saan ko matatagpuan yon? Sa Yingzhou sa Silangan Dagat. Subalit ayon naman kay Ama, salungat yun sa kalooban ng langit. Kaya pinabantayan niya yun sa 4 na mababangis na halimaw. Yung 4 na halimaw na yun. Sila nga, ang 4 na halimaw na yun. Binigyan pa sila ni Ama ng kalahati ng kanyang lakas. Maging si Moyen kung buhay pa siya, hindi niya magagawang makalusot sa kanila. Ako na lang. Sandali, sasamahan kita. Ina,
Ako na lang. Sandali. Huwag na kayong magtalo. Mabuting dito ka na lang. Hindi man ako magtagumpay sa kanila. Ang Jinju, mananatiling may pinuno. Huwag kayong mag-alala. Babantayan ko sila. Ngunit may 20 oras lamang kayo. Agad kayong bumalik. Hintayin niyo ako. Lijing, maaari magkasangga ang langit at ang mga kaluluwa, ngunit ang alitan ng bundok Kunlun at palasyo ng Siming, hindi na maaayos kailanman. Ang aking guro at si Lingyu, kapwa nasawi dahil sa iyong ama. Anong mukhang ihaharap mo sa amin ngayon? Nang may lubos na paggalang, mga immortal. Narito ako upang humarap kay dakilang Siyin. Kay Siyin? Ang lakas naman ng loob mo. Sinong araw-araw pumupuksli upang hanapin dito sila Bimpito? Sino nakipagtulungan kay Shenny at naging dahilan ng pagkasawi ng aming guro at pinuno? At may gana kang harapin kami? Ikaw! Iparating nyo na lang na nais ni Panginoong Lijing na makausap si dakilang Siyin. Kung maaari, umalis na kayo. Iparating niyong si Panginoong Lijing nais na makita si dakilang Siyin. May dala akong bagay na kailangan niya. Umalis na si Siyin. Naglalakbay na siya. Kaya't ano man ang dala mo ngayon, hindi niya matatanggap. Wala rito si Siyin? Maaari na kayong umalis. Guro, bilang pinakamatandang alagad ng Kunlun, ako'y nabigong pangalagaan si Labimpito. Huwag po kayong mag-alala. Saan man kayo dinala ni Labimpito, ibabalik ko kayong lahat. Sa araw na ito, aalis ako ng bundok. Kahit gaano pa kalayo o katagal ang paglalakbay, iuuwi ko ang inyong katawan, pati na si Labimpito. May kanya-kanya kayong magulang. Wala na rin lang siguro. Huwag niyo nang sayangin ang oras niyo sa Kunlun. Magsialis na kayo. Yefong! Tandaan niyo ang mga sinabi ko. Ibinuwis ni Guro ang kanyang sarili sa patingaw ng dongwang para sa daigdig. Hindi ito sa pansariling dahilan. Nagsanib ng makalangit na tribo at tribo ng kaluluwa. Payapa na ang mundo. Kaya't bawal na kayong gumanti sa daigdig ng kaluluwa. Di na magkakaroon ng digmaan. Wala na magpapalaboy-laboy. Yun ang ninanais ng ating guro! Puro abala ang dala ni Siyin. Di na nga niya pinalamig si Moyen sa dagat ng Wuwang. Isinama niya pa ang katawan. Paano ko ipapaliwanag? Sa pangkalangit na tribo yon. Sa pagkakaalam ko, marami naman kayong tagatala ng kasaysayan. Magpasulat kayo ng salaysay. Anong ibig mong sabihin?
Mag-isip lang kayo ng dahilang kapanipaniwala upang may paliwanag kung saan nagtungo ang Diyos ng digmaan. Anong klaseng paliwanag ang makakakumbinsi sa daigdig? Noong ika-63,082 taon ni Haude, nagwakas ang pag-aalsa ng mga kaluluwa. Ang panganay ni Amang Bathalang si Moyen at ang ika-17 alagad niyang si Siyen, nagpakalayo-layo. Hindi na sila nasilayan noon. Bakit ganon? Nagkubli sila? Tama. Nagkubli sila mula sa daigdig. Mukhang palaging sa bundok-bundon kayo pumapanig. Kanina ang makalangit na emperador, tila ba nais na niyang magpadala ng isang buong hukbo upang hanapin at takpin ang dakilang si Siyen. Subalit ganong kadali mo lamang napawi ang kanyang galit. Anong saysay ng pagdakip sa kanya? Si Siyen ang laging pinapanigan ni Moyen. Marahil ang makapiling siya hanggang kamatayan. Ang pinakahinahangat niya sa lahat. Ama! Ama! Dali. Anak, ibigay mo ito kay Joyen. Opo. Wala na tayong oras. Hindi na magagawang pildoras ang iyong lakas. Kapag binigay mo ang lakas mo kay Munting Lima, kahit may marinig kang mga bulong, huwag kang hihinto. Kailangan mo magpatuloy. Yung sa iba, ako nang bahala. Sige. Gising ka na. Ina? Buhay pa ba ako? Ibinigay ko sa iyo ang kalahati ng aking lakas. Ikaw ay aking naiahon mula sa bingit ng kamatayan. Kalahati ng inyong lakas? Dahil sa kalahati ng lakas ng isang bathala, ngayon wala nang hanggan ang aking kapangyarihan. Hindi na ako matatakot sa anumang kapahamakan. Tama yan. Magagawa mo na muli ang iyong mga nais. Siguro. Ina, nasan siya? Naroon siya sa kuweba ng Yanwa. Doon siya nararapat upang mapanatili ang kanyang katawan. Salamat. Ina, nanabik ako sa inyo. Nangulila rin ako sa iyo. Hindi ko akalain na muntik ka ng tuluyang mawala sa amin. Bagaman, iningatan ka ni Moyen sa kidlat ng langit, hindi ka pa rin nakaligtas sa pagsubok sa pag-akyat sa langit. Ang kalangitan, gumamit lang ng ibang paraan upang pahirapan ka. Tama kayo. Tila naging napakadali ng pag-akyat ko sa langit. Hindi tuloy iyon sumang-ayon. Ginamit mo ang dugo sa iyong puso upang mapanatili ang katawan ng iyong guro. Naibalik mo na sa kanya ang pagtanggap niya sa 3 kidlat. Subalit, Munting Lima, dapat mong maunawaan. Dahil dugo mo ang nagpapanatili sa katawan ni Moyen, kailangan niyang patuloy na kumuha ng dugo sa iyo. Ang dugo ng ibang soro hindi tatalab. Alam ko po iyon, Ina. Ngunit malaki ang utang na loob ko sa kanya. Kung ihahambing sa ginawa niya, maliit na bagay lang ito. Ina, palagay niyo ba magigising pa siya? Gising ka na. Siya ba ang anak ni Bayi? Siya nga. Dinala ko siya upang ipakita sa'yo. Ilapit mo siya, nais ko siyang pagmasdan. Halika. Yan. Ang ganda niya. Sa noo niya, merong marka. Ang markang ito... Isang liryong kana. Dahil sa uri ng bulaklak sa markang yan, at dahil isinilang siya sa 9 na buwan,
Binigyan ko siya ng isang magandang pangalan at yun ay Fangju. At kapag dinugtong na ang ating apelyido, ang buong pangalan niya, Bai Fangju. Bai Fangju? Munting Fangju, alam mo ba na palihim kaming umalis ni Lingyu upang masilayan namin ang iyong muka. Kaya't napadpad kami sa dakilang palasyo ng Ziming. Munting Lima, ayokong pagsabihan ka. Ngunit sa buong kalupaan, ikaw lang ang naglakas loob itakas ang katawan ni Moyen. Ginulo mo ang bundok kunlun at makalangit na palasyo. Ang kapwa mo mga alagad, nasisiraan na ng bait sa kahahanap sa inyo ni Moyen. Nung sandaling yon, lubha talaga akong nasugatan. At hindi ko alam kung kailan tuluyang maglalaho ang katawan ni Guro. Kaya nagtungo ako rito upang maghanap ng lunas. Nalimutan mo bang hindi ka talaga si Siyin? Anak ka ng emperador ng Zoro, ikaw si Baichen. Mayroon ka mga magulang at 4 na nakatatandang kapatid. Kung nais mo siyang painumin ng dugo, sana'y hiniling mo na lang sa akin at ako nang gumawa para sa'yo. Nais ko lamang suklian ang kabutihan niya. Wala kang kinalaman dito. Pasaway ka talaga. Tama si Munting Lima. Tinanggap ni Moyen ang pagsubok ng langit para sa kanya. At ibinalik niya yon gamit ang dugo mula sa puso niya. Makatwiran naman ang ginawa niya. Subalit kung ikaw ang magbibigay ng dugo kay Moyen at balang araw, magising na lang siyang bigla, magkakaroon pa siya ng utang na loob sa'yo. Paano kanya mababayaran? Tama kayo, Ina. Ikaw talaga. Tama na, hayaan niyo na. Ikaw na ang bahala kay Munting Lima. Pupunta kami ng inyong ama sa makalangit na palasyo. Dahil po ba sa bagong silang na prinsipe? Oo. Iwan ko na kayo rito. Siya nga pala. Huwag muna kayo masyadong magsasaya. Mahina pa si Ikalima, hindi niya kakayanin. Huwag kayong mag-alala. Makikipagkwentuhan na kami ni Julian. At makikipaglaro kay Fangjo. Huwag kayong mag-alala. Kayo talagang dalawa, parehong-pareho kayo. Ngunit ikaw ang pinakapilyo sa inyo. Munting Fangjo. Guro, taglay ko na ang kalahati ng lakas ni Ina. Magagawa ko ng panatilihin ang iyong katawan. Ako'y maghihintay hanggang sa ikaw ay makabalik na rito. Upang maibalik mo na rin ang karangalan sa bundok Kunlun. Libong taon na ang lumipas mula na iwan ko ang bundok Kunlun. Hindi ko nilisan ang Chinju. Bumalik na raw sa kanilang mga tribo ang mga alagad. Ang bundok Kunlun mula sa pagiging dambana, naging banal na pook na iniwan. Nagkaisa na ang makalangit na tribo at tribo ng kaluluwa. At unti-unti, ang Diyos ng digmaang si Moyen at ang Panginoon ng kaluluwang si Chinsang, nilibing na nila sa limot, sa ilalim ng mga dahon at buhangin ng ilog Rusui. Wala nang nagbanggit sa kanila. Guro, sa loob ng 7 araw, masisira na ang selyo ni Chinsang. Lalabas na siya sa kampana. Walang dapat ipag-alala. Maging kapalit man ang aking buhay. Muli ko siyang ikukulong doon.
Di ko kayo bibiguin. Tia. Tia. Napakaganda mo, Tia. Tia. Eto, ano masasabi mo rito? Tama. Tia. Tia, magandang araw. Tapos na kayo magsanay? Ako ang may kasalanan nito. Di ko kayo dapat pinagsama ni Xiaoxin sa loob ng kuweba. Mukhang napagod ka ng husto. Di ka na nga nakapag-asawa. Napakarami mong iniisip. Ang totoo, may mabigat tayong suliranin. Anong nangyari? Oh, sige. Heto. Salamat. Saka na. Tia, halika. Migu, ano ba yon? Sabihin mo na. Nagtungo si Sanji sa kuweba ng Zoro. Kung gano'n, dapat bumalik na ako sa pagsasanay. Wag po, Tia. Makakaiwas ka ng 1 buwan, ngunit hindi ng 1 taon. Nagkasundo na ang kamahalan at ang emperador sa kasal niyo ng pangalawang prinsipe. Kakailanganin mong harapin yon. Makatuwirang bumisita siya sa kuweba ng Zoro upang makita ka. Kung hindi mahulaan ang buhay, kung mawawala ako sa loob ng ilang araw, hindi magiging patas kung ilalaan ko ang natitira kong oras sa kanya. Tia, kung ayaw mo, huwag kang magpakasal. Huwag mong isumpahan ang sarili mo. Huwag na natin pag-usapan. Migu, samahan mo si Xiaoxin. Asikasuhin yung panauhin sa kuweba. Magtatago ako sa gubat ng peach blossoms. Tia, prinsipe siya ng makalangit na tribo. Hindi lunas ang pagtatago sa kanya. Sinusuway mo na ba ako ngayon? Hindi ako susuway. Sige na, umalis ka na. Pag nakaalis na siya, hanapin mo ako sa gubat. Opo. Ano? Nagkulong na naman siya ngayon upang magsanay? Opo, kamahalan. Opo, ganun na nga po. Di niya pa alam na nandito ako? Alam niya, kamahalan. Ngunit bilang prinsesa ng silangang kagubatan ng Qing, inuuna niyang nasasakupan niya. Ang pagsasanay at mabilis sa pag-akit sa langit ay siyang tungkulin ng isang prinsesa. Tama naman ang sinabi mo. Subalit 1 buwan na ako naghihintay dito sa kuweba. Kahit anino niya, hindi ko pa nasisilayan. Isa itong malaking kalokohan. Kumain po kayo ng prutas, kamahalan. Kabibili ko lang ito sa pamilihang kabute. Maganda at magalang ang pakikitungo ng kamahalan kay Xiaoxin. Mabuti na yun. Hindi ko na siya aasikasuhin pa. Kamahalan, Sa lahat ng kalangitan, isa ako sa mga pinaka-pinapaborang prinsipe. Ngunit bakit tila napakahirap makapiling ang taong aking minamahal? kung totoo pong hangarin yung ako'y makasama, maging tapat kayo at huwag ituloy ang kasal kay Tia. Iniligtas niya ang buhay ko noon. Mabuting trato niya sa akin. Hindi ko kayang sumama sa inyo ng ganito. Tunay ngang mabait si Bai Chen sa'yo. Ibinigay niya pa sa'yo ang abaniko ng Lingpa na makabasag ulap. Alam mo ba kung sino si Dakilang Lingbao? Hindi ko siya kilala. Siya ang huling alagad ni Dakilang Yanxi. Hindi, mali pala. Hindi siya ang huling alagad. Nalimutan ko. Ang pamangkin kong si Yewa, ang siyang tunay na huling alagad ni Yanxi. Ang pangalang Yewa. Sina Baijen at saka si Dakilang Juyen. Binanggit na yon. Tungkol dito sa abaniko, narinig ko na binigay ito ni Dakilang Lingpao sa isang tao. Subalit paano kaya ito napunta sa mga kamay ni Bai Chen? Narinig ko si Tia.
Sinabi niya na ibinigay raw ito ni Dakilang Lingba sa Dakilang Immortal na si Siyen, doon sa bundok Kunlun. Kalaunan, ipinadala niya ang abaniko sa gubat ng Peach Blossoms bilang handog sa kaarawan ni Dakilang Diyos Juyan. Sa huli, napunta na ito sa mga kamay ni Tia. At sa dami ng nangyari, ito ay ibinigay niya sa akin para sa isang dahilan. Si Siyin pala. Huwag na natin pag-usapan ng iba. Xiaoxian, pakinggan mo ako. Ang kasal ko kay Bai Qin, ang mga emperador mismo ang siyang nagtakda. Kaya't kailangan nating lutasin ito ng maingat. Mahirap ang iyong kabataan. Wala kang pamilya o kaibigan. Bagamat inaruga ka ni Bai Qin, hindi mo siya maaaring samahan habang buhay. Ayon sa batas ng Qingzhou, siya magpapasya kung kailan ka nararapat na mag-asawa. Gusto mo bang makasama habang buhay ang isang lalaking hindi mo kilala? Ayoko. Hindi ako magpapakasal sa iba. Dahil nasa puso ko kayo, kamahalan. Mananatili akong nasa tabi niyo kahit maging alila pa ako. Kung yan ang iyong nararamdaman, ano pa't naghihintay tayo? Tayo na at bumalik sa makalangit na palasyo. Kamahalan, Isang buwan na tayong magkasama. Hindi mo ba ramdam ang damdamin ko para sa'yo? ngunit hindi ko maaaring biguin si Tia. Hanggang ngayon, hindi ko pa siya nakikilala. Wala ako dapat ipangamba. Pansamantalang kasunduan lang ang namamagitan sa amin. Isipin mong mabuti. Kung hindi niya ako tinanggihan ng isang buong buwan, magkakaroon ba ako ng pagkakataong makilala ka dito sa kuweba ng Soro? Hindi ba't ito'y tadhana? Simula ngayon, poprotektahan kita. Di ko hahayaang maging alipin ka. Pakakasalan kita. Ihahatid ko po kayo sa ngalan ni Tia. Sa wakas, nakalis na ang pabigat. Xiaoxin, maganda ka na ngayon. Pupuntahan ko na si Tia. Xiaoxin? Xiaoxin? Nasaan siya? Kamahalan. Iyo, Sanji. Kamahalan. Bumalik na ba sa palasyong makalangit na emperador? Nakabalik na raw po siya ngayon. Tio Liansong, May kailangan ka ba? ang mga ulat kamakailan, pawang ukol sa kaguluhan sa Chongrong. May nalalaman ka ba tungkol sa Gintong Leon? Ano? Ang Gintong Leon ay dating alaga ni Chingsang. Matapos siyang maikulong sa batingaw ng Donghuang 1,000 taon na, naglaho na lang ito. Kamakailan lamang ito muling nakita sa Chongrong, sa may bundok Junji. Ang halimaw, mabangis at walang habas. Tumagal ang tagtuyot sa Chongrong ng 10 taon at dinukot pa ang emperatris ng lugar. Sa matinding kahihiyan, nagpakamatay ang hari. Ang lungkot. Pagkatapos, ang haring ito, dating opisyal sa ilalim ni Emperador Donghua. Matapos niyang mamatay, bumalik siya sa palasyo at inulat ang kasamaan ng Gintong Leon. kaya mo ba ako pinatawag?
Sa loob ng 50,000 taon mo sa makalangit na palasyo, hindi ka pa nakipag-usap sa akin ng ganito. Ano bang nangyayari sa'yo? Nakita ko si Tio Sangchi kanina. Bumalik na siya? Ang bilis naman. Hindi ba tinatasan siya ni Ama na 3 buwan siya na manatili sa Qingqiu at bumuo siya ng pakipag-ugnayan kay Bai Chen? Hindi ko alam ang nangyari sa kanila ni Bai Chen. Ang alam ko lang, meron siyang dalang maliit na ahas pa uwi. Maliit na ahas? Babae siya. Babae talaga? Masama ito. Kadakilaan, hindi ko po maintindihan. Ano ngayon kung babae siya? May ibang babae naman po talaga sa palasyo ng prinsipe. 70,000 taon nang nakaraan, inampun ni Bai Chen ang isang maliit na ahas. Babae rin yun. Ibig niyo bang sabihin, palihim na dinala ng kamahalan ng alipin ang kanyang kasintahan? Kaya kamahalan, nais niyang si Prinsipe Lienzo ang umayos nito. Si Bai Chen ng Qingqiu, tunay nga siyang pambihira. Ibinigay sa kanya ni Dakilang Lingbao ang makabasag ulap na abaniko, pero basta na lang niya itong binigay sa ahas na yon. Kalat na sa buong mundo ang balitang ito. Makakaalis na kayo. Opo. Opo.